Magandang gabi mga kapatid. Muli po tayo ay nandito naman po sa ating pag-aaral dito sa Facebook Live. Good evening, brethren. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagpapatuloy po ng gawaing pang-aaral na ito po sa internet sa pamamagitan ng Facebook. Ang ating pong pag-aaralan po ngayon sa gabing ito, mahalaga ba ang ating pinaniniwalaan? Does it make a difference what we believe? Yun po sa salitang banyaga. Sa ating po mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, maigsoon, sa ating mga kakabsat, na imbang rabi katakay amin, kakabsat. Yan. Sa mga taga-Bicol, Diyos marahin ang banggi sa inyong gabos. Sa mga taga-Pangasinense, Santos Salabi, et si kayon, amin. Yan. Dito po sa mga taga Carabao Island, mayang gabi. Dito po sa may pabi, kaya ko nga. Kung kayo taga Indonesia, Malaysia, salamat, malam. So ang ating pong pag-aaralan nga, sabi ko nga po kanina, ay tungkol po sa katanungan, mahalaga ba ang ating pinaniniwalaan? Does it make a difference what we believe? Po sa salitang banyaga. Sa karamihan po ng mga sangay ng iba't ibang pananampalataya na nakikita natin sa ating kapaligiran, marami sa mga ito ay nagsasabi, hindi mahalaga kung ano ating pinaniniwalaan. It is not important what we believe. Ang mahalaga ay tayo ay sincero. What is important is we are sincere in what we believe. Sinasabi po ng Diyos daw ay tumitingin sa ating mga puso at hindi sa ating mga pinaniniwalaan. God looks at the heart and not at what we believe. So ito po isang pangkaraniwang kaisipan sa mga naniniwala sa Biblia na po. It is a common view among those who believe in the Bible. Pero ang katanungan, ito ba totoo? But is this true? That what we believe is really not important. What's important is we are sincere in whatever we believe. Yun po ang isang bagay na pagkaraniwan po na ating marinig sa mga tao sa panahon natin ngayon. Gawa nga po napakaraming sangay ng pananampalataya. Kung hindi nila sasabihin yan, para nilang inaamin na hindi sila maliligtas. So sinasabi nila, hindi mahalaga kung ano ang ating pinaniniwalaan. Mahalaga na tayo po ay sincero, that we are sincere in what we believe. Ngayon po, makikita natin at ating titignan, kahit hindi po sa spiritual na larangan, kahit sa practical na mga bagay, sincerity alone will not save, nor will it please God. Kung tayo po ay sincero lamang, hindi tayo maniligtas sa ganung bagay lamang. At hindi ito magiging kalugod-dugo sa Diyos. Yun po ang ating gustong pag-aralan at patunayan sa pamamagitan ng pananaksulatan. Sa practical na mga bagay, sincerity alone will not work. For instance, pupunta ka sa doktor. You go to a medical doctor. He is sincere, but he lacks the practical training. Ang doktor na ito ay sincero, pero kulang siya ng kaalaman at kagalingan. Ikaw ba'y magtitiwala sa doktor na gano'n? Na kanyang sinseridad lamang ang maggagamot sa atin? Will the sincerity of a medical doctor sufficient to heal us? Tapat nga hindi naman siya magaling, hindi ka rin gagaling, di ba? Halimbawa, operahan ka. At ang doktor na opera sa'yo, hindi magaling. Pero sincere siya. Sasabihin niya, hindi, ako'y talagang sincere na operahan ka at kay gagaling. Pero hindi siya marunong. Sapat na ba yun para kay maoperahan na matagumpay? Paligay ko, hindi. Matatakot nga sa ganun. Hindi ba? Hindi mo ipagkakatiwalang buhay mo sa ganong klaseng doktor. Oo nga, sincere ang doktor. Mabait ang puso niya. Pero hindi naman siya magaling. O katulad po, nagpapagawa tayo ng bahay.
Nakakita tayo ng engineer who is very sincere, very kind, but he lacks the knowledge and training as an engineer. Will you trust that engineer to build your house? Pagkakatiwala ba yung inyero na yon na gawin ang bahay mo? Ay baka mag-iba yung bahay mo. Hindi sa mga ganitong makikita natin sa ganitong mga sitwasyon, hindi lang tayo magtitiwala sa simpleng sinseridad. Kailangan mapatunayan ng taong kausap natin na siya may kagalingan sa mga bagay nating pinag-uusapan. O kuha ka ng driver. Halimbawa, hindi ka marunong mag-drive. Kailangan mo ng driver. O sincere ng driver, mabait, hindi na marunong mag-drive. Magtitiwala ba yung buhay mo sa ganong driver? Makita po nyo, ang problema ng mga tao pagdating sa larangan ng relihiyon, nawawala kailang common sense. They lose their common sense when it comes to religion. Pagdating sa mga practical na bagay, naintindihan nila yan eh. That sincerity alone will not work. Meron pang kailangan kasama yan. Ngayon dito po sa pinag-aaralan po natin, we can prove that sincerity alone will not work in our salvation, nor will it please God. O ito, kung sinceridad lang ang mayroon sa atin, hindi rin ito magiging kalugod-lugod sa Diyos, kung sinceridad lang. Marami tayong makikita mga halimbawa sa Bible that they were sincere, yet they were not saved. Sila yung mga taong may sigasig sa Diyos, pero hindi sila naligtas. Tignan nyo. Dito po sa Romans chapter 10, verse 1 and 2. Si Pablo po ay maliwanag sa kanyang tinuran na ang kanyang mga kababayang mga Hudyo ay hindi sila ligtas. At yan ang pagnanasa ng puso niya na sila ay maligtas. Meron silang sigasig kanya, pero di ayon sa kaalaman. Basahin natin. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila ayang sila ay maligtas. So in other words, hindi sila ligtas. Ako yung makapagpapatotoo na sila ay may sigasig para sa Diyos. Subalit hindi ayon sa kaalaman. Sa English, New King James Version, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. So dito makikita natin, hindi natin pwede sabihin na yung mga Hudyong sinasabing ito ni Pablo ay hindi sincere. They were sincere because they have a zeal for God. Meron siyang sigasig sa Diyos. Pero hindi sila ligtas. Dahil kulang yung kailang kaalaman ay hindi, ang nilalaman ng kailang pananampalataya ay hindi ayon sa katotohanan. Tingnan po natin dito sa, ituloy po natin ang pagbabasa natin dito sa Romans chapter 10. They were sincere. The Jewish people were sincere, but they were not saved because their zeal is not according to knowledge. Tuloy po natin sa verse 3 and 4. Ano ba nangyari sa kanila? What happened to them? Verse 3, for they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Hindi sila nagpailalim sa katwiran ng Diyos. Sila nagtatag ng kailang sariling katwiran, but they were sincere. Sila po'y sincero. Ito po isang bagay na mapapatunayan natin na mahalaga kung anong pinaniniwalaan natin. Dahil ang pinaniniwalaan ng mga Hudyong ito ay hindi ayon sa katwiran ng Diyos. Hindi ayon sa Ebanghelyo. Kaya hindi sila naligtas, but definitely they were sincere. Hindi na maaari magsinungaling si Apostle Paul. Paul was stating the truth when he said, for I bear them witness that they have a zeal for God. They were sincere, but not according to knowledge. So, ito isang isa pong magandang halimbawa
sincerity alone will not work for our salvation. Di ba? Kasi kung sasabihin natin yung, hindi naman sila sincere, but they were sincere, ayon kay Apostle Paul. But they were not saved. Ang pangalawa mismo, si Apostle Paul mismo. Apostle Paul himself was sincere in persecuting the Christians. Si Pablo po ay masikasig sa pagbibigay ng tampalasan, sa pagtampalasan niya sa mga Kristiyano o sa pag-uusig niya sa mga Kristiyano. Dito po sa Galatians chapter 1 verse 13 to verse 14, "For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, but more exceedingly zealous for the traditions of my father." So si masigasig doon sa tradisyon ng kanyang mga ninuno. Tingnan sa Tagalog. "Sapagkat iyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paano marahas kong hinusik ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. At ako'y nanguna sa Judaismo na higit kaysa marami sa mga singgulang ko sa aking mga kababayan, higit na masigasig ko sa mga tradisyon ng aking mga ninuno." He was very zealous in the tradition of his elders. He was sincere. That's why he persecuted the Christians. He persecuted the church of God and tried to destroy it because he was sincere in believing that was the right thing to do. Sa kanyang paniniwala, yan ang tamang gawin. Dahil ano biyang pinaniniwalaan niya? Ang sabi po ni Pablo sa isang sulat sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, siya po ay ginawa niya ito dahil sa kawalan ng pananampalataya. In other words, hindi niya alam yung tunay na pananampalataya. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, "Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief." Kahit anong una ako isang lapastangan, manguusig at mga lipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko yon sa kawalan ng pananampalataya. So, Paul, God saved Paul. Therefore, though Paul was sincere in persecuting the Christians in the belief that was the truth, he was wrong and therefore was not saved. Kailangan siya iligtas ng Panginoon. He has to obey the gospel to be saved. So yun siyang pangalawang halimbawa na sincerity alone will not save. Di ba? So wala na tayong makikitang isang tao katulad ni Apostle Paul. Nung siya po ay isang Hudyo pa, di pa Kristiyano, he was very sincere. He was very zealous. On the other hand, nung siya naging Kristiyano, he was just as zealous for the faith, for the gospel, for Christ. Pero noong una, kabagamat siya po ay sincere, he was zealous, he was not saved. So doon makikita natin, ang pangatlong halimbawa, sincerity alone will not save. Di ba? Kaya mag-ship-shipin po natin kung ang ating pagmamatwid ay basta kay sincero, you're sincere, that's enough, you'll be saved, it doesn't matter what you believe. These two examples prove that is wrong. Di ba? Some people on the last day will not be saved although they were sincere. It is Matthew chapter 7, verse 22 to verse 23. These people were sincere. They did things allegedly in the name of Christ, but they were sincere. Tingnan nyo. Matthew chapter 7, verse 22 to verse 23. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you.
Depart from me, you practice lawlessness. Kasi itong mga tao sa Tagalog, sa araw na yon ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan, gawa kami ng maraming mga pangyarihan. Eh, siyempre, sinasabi nila sa Panginoon ang ginawa nila sa pangalan ng Panginoon. So, hindi natin pwede sabihin that they were not sincere. At kung ngayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Kasamaan in the sense of not obeying the truth. They were sincere in what they were doing. Prophesying, casting out demons, and doing many wonders in Jesus' name. They were sincere in doing that. But they were wrong. They were not following the truth. So they were not saved. Ang katotohanan, hindi nga sila kilala ng Panginoon eh. Kasi tandaan po natin, ang mga tupa ng Panginoon, kilala niya. Yun sa John chapter 10, maliwanag yun, di ba? Yung mga tupa ng Panginoon, ng mga Kristiyano, kilala niya. Kilala niya sa pangalan. Yan ang sabi po niya. Dito po sa chapter 10 of John, this is verse 14. I am the good shepherd and I know my sheep. Sabi niya, and I am known by my own. So kilala raw niya ang kanyang mga tupa. At kilala siya ng kanyang mga tupa. Eh pag hindi ka nakilala, ibig sabihin, hindi ka kasama sa kawan ng Panginoon. So itong mga taong ito, mabibigla sila sa huling araw. Nakakala nila sila'y maliligtas. They were sincere in believing they will be saved on the last day, but they were not saved because they did not follow the will of the Father. They did not obey the will of the Father, the gospel, di ba? But they were sincere. Ito pa isang mga halimbawa makikita natin, ang pagiging sincere lamang hindi sapat talaga. Isipin niyo ang kabiglaan ng mga taong ito. They will be very surprised. Akala nila, all their lives, they were serving the Lord with all sincerity, with the belief that what they were doing was the will of the Lord. Di ba? But they were wrong. Sila'y mali. And they will not be saved. Yan ang magsakit dyan. Sabihin, nagpagod ka, nagbigay ka ng panahon, tapos hindi ka maliligtas. But you are very sincere. Makikita natin na maraming mga tao na sumasamba sa Diyos, sincere mga yan. Kasi siyempre meron hindi, pero karamihan din mga sincere. Pero dahil di sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi rin sila maliligtas. Sabi niya, you will practice lawlessness. Lawlessness meaning hindi ka sumusunod sa batas. Batas ng Panginoon. Meron pong batas ng Panginoon. Ito po sa 1 Corinthians chapter 9, tayo po'y nasa ilalim ng kautusan ng ating Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 21, to those who are without law, as without law, not being without law toward God, but under law toward Christ, that I might win those who are without law, yung mga Gentiles. Pero sabi ni Pablo, hindi ako walang kautusan, kanya ako'y nasa ilalim ng kautusan ng Kristo. Si Saul ito po sa Old Testament, si Saul po ay inutusan ng Panginoon na patayin niya ang lahat ng mga Amalekita. Hindi lamang po yung mga tao, pati yung mga hayop, pati yung mga bata, lahat, pati yung hari, lahat papatayin. Dahil nga po nagkaroon sila ng kasalanan sa bansang Israel habang sila'y patakas mula sa Egypto. Sa Exodus, ano po? So, ito'y pagganti ng Diyos sa mga lahi ng mga Amalekita. Ito'y lahi ng mga Amalekita. Siya ng Saul po isang hari. Siya pinili ng Diyos na maging hari. Nang humiling po ang mga Israelita na bigyan sila ng isang taong hari. Sa gitna po ng pagbibigay ng Diyos ng mga dahilan para hindi nila pili ng isang taong hari kanya. Kukunin niya ang inyong mga
mga anak na lalaki at mga anak na babae, kukunin niya yung mga lupain, at yung mga pag-aari, etc., etc. Sabi pa rin ng bansang Israel, bigyan mo kami ng hari. So, ang unang hari ay si Haring Saul. Siya'y nakita ng Diyos na karapat-dapat na maging hari ng kanyang bayan. Pero dito sa pagkakataon na ito, inutusan ng Diyos si Haring Saul na patayin niya ang lahat ng mga taga-Amelisita. Mga Amalekites. Patayin niya lahat. Walang ititira. Dito sa 1 Samuel, dito po sa chapter 15, verse 1, ano po? Samuel also said to Saul, the Lord sent me to anoint you king over his people, over Israel. Now therefore heed the voice of the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when he came up from Egypt. Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both man and woman, infant and nursing child, oxen and sheep, camel and donkey. Yan ang utos ng Diyos kay Saul sa pamamagitan ni Samuel. Yun ang utos niya. So, ginawa naman ni Samuel. Pero sa kasamang palad, hindi niya sinunod ang lahat na ipinagbili ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Kaya nung puntaan siya ni Samuel sa 1 Samuel chapter 15 verse 13, then Samuel went to Saul, and Saul said to him, Blessed are ye of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. So, but Samuel said, What then is the bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which I hear? Sabi, kung pinatay niya lahat ang mga hayop, lahat, na walang marinig na ungal na mga hayop si Samuel, pero meron siya narinig. Kaya tinanong niya si Saul, anong ibig sabihin ng mga hayop na yan? So verse 15, and Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have utterly destroyed. So, tingnan po nyo ang kaisipan ni Saul at mga tao. Hindi nila itinira yung mga hayop na ito para sa pansarin nilang kapakanan. Ito'y para kanilang iayos sa Diyos. So, sila po'y sincere kung nakikita natin. Ulundag tayo sa verse 20. And Saul said to Samuel, But I have obeyed the voice of the Lord and gone on the mission on which the Lord sent me and brought back Agag, king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites, but the people took of the plunder, sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. So ang kailang lain na hindi naman po para makinabang, kundi para iayon sa Diyos sa lugar na tinatawag na Gilgal. So yung makikita natin doon ng kailang sinseridad. Dahil kung ito'y galing po sa kawalan ng sinseridad, ito para sa sariling kapakanan. Hindi naman ganoon. So sila po'y sincere sa paniniwala kung ititira natin ito, pinakamagaling sa mga hayop na ito, at ating iayon sa Panginoong Diyos sa Gilgal, ay matutuwang Diyos. Sa verse 22, tuloy natin. So Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. Ang Diyos po ay nag-utos ng magpag-aahayin sa bansang Israel sa mga tamang panahon. Pero sa pagkakataon na ito, hindi niya ipinag-utos na mag-aahayin sila. So hindi natutuwa ang Diyos, but they were sincere. Nang hindi nila patayin ang mga hayop
o mga hayop na mga pag-aan ng mga taga-Melechita. They were sincere. But God was not pleased. Dahil hindi yun ang pinag-uutos niya sa oras na yun. So, sincerity alone did not please God. Yun ba? Ngayon po, mayroon pang isa. Ito naman po ay ito rin po, ganun din po, si Uza. Si Uza po ay sincere na ligtas niya yung kaban ng tipan na mahulog. He was sincere. Pero pinanusaan siya ng Diyos. Pinatay siya ng Diyos. But he was sincere. The 2 Samuel chapter 6, verses 1 to verse 7, again, David gathered all the choice men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people who were with him from Baal, Judah, to bring up from there the ark of God, whose name is called by the name, the Lord of hosts, who dwells between the cherubim. So they set the ark on a new cart and brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill. And Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. And they brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, accompanying the ark of God. And Ahio went before the ark. Then David and all the house of Israel played music before the Lord on all kinds of instruments, of firewood, on harps, on stringed instruments, on tambourines, on sistrums, and on cymbals. And when they came to Nachon's threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his error, and he died there by the ark of God. Sa Tagalog. At muling tinipon ni David ang lahat ng piling lalaki sa Israel na 30,000. Si David at ang buong bayang sasama niya ay umalis mula sa Baale, Huda, upang iahon mula sa roon ang kaban ng Diyos na tinatawag ng pangalan na Mukbo na nakaupo sa mga kerubin. Kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karawaay at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol. Sina Uzzah at Ahio na mga anak ni Abinadab ang siyang nagpatakbo ng bagong karawaay. Ang kinaroonan ng kaban ng Diyos at si Ahio ay nauna sa kaban. Si David at ang buong sangbayan ng Israel ay nagsasaya sa harap ng Panginoon ng kailang buong lakas na may mga awitan, mga alpa, mga salterya, mga pandereta, mga kastaneta at mga pompyang. Nang sila'y dumating sa gikan ni Nakon, iniunat ni Uzzah ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at tinawakan ito sapagkat ang mga bakay natalisod. Ang galit ng Panginoon nagningas laban kay Uzzah at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat humawak siya sa kaban. Namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Huwag natin sabihin si Uzzah hindi sincere sa ginawa niya. He was trying to save the ark of the Lord from falling from the cart. Tapat siya doon, sincere siya doon sa ginawa niya. Pero kapalit nung pinatay siya ng Diyos, bakit? Sapagkat lumabag siya sa kalooban ng Diyos. Yun po sa Exodus chapter 25 verse 13. Ito po ang paraan ng pagdadala ng kaban ng tipan. And you shall make poles of acacia wood and overlay them with gold. You shall put the poles into the rings on the sides of the ark, that the ark may be carried by them. So, bakit para dalhin yung kaban ng tipan, sila ibubuhatin yung poles na acacia na nakalagay doon sa lalagyan, sa rings. So, para madala mo. Hindi ito dapat dali sa ginawa ni David. Pero dahil inawakan ni Uzzah ang kaban ng tipan, kaya sa pinatay ng Diyos. So, sincere po. Dito po yung mga libawang nakita natin na kung ikay sincere lamang, hindi sapat yung para kayo maligtas. Pangalawa,
Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Sinin po natin, yung mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon, hindi mga sincere. Bakit ka naman tatawag sa Panginoon, hindi ka sincere? Ano po? Pero hindi lahat ng gumagawa ng gano'n ay maliligtas. Ang tapo'y tumawag sa pangalan ng Panginoon, o, halimbawa tayo manalangin, maganda yun eh. Pero hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. So mayroong paniniwala na kung mananalangin ka sa Panginoon, ikay maliligtas. Kung tatawag ka sa pangalan ng Panginoon, ikay mananalangin na ligtas ka niya, ikay maliligtas. May mga tao sincere sa ganung paniniwala. Pero hindi sila maliligtas. Unfortunately. Sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karin ng langit, kundi gumaganap ng kalooban na aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, kung meron kang paniniwala na itatawag sa pangalan ng Panginoon, kayo maliligtas, kung mananalangin, kayo maliligtas, ay hindi totoo yun. Minsan meron akong binigay sa akin na pampleta. Ang sabi niya, ipanalangin mo ang panalangin nito at ikay maliligtas. Sabi, ang nilalaman po ng panalangin, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas mo at ikay maliligtas. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi ka maliligtas. Ang kaligtasan ay kung ikay susunod sa kalooban ng Ama na sa langit. Kahit tawag ka ng tawag sa Panginoon, kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit, yun ang ebanghelyo, hindi ka maliligtas. Maraming mga tao sinasabi nila, hindi ko naman nakakalimutan ng Panginoon. Gabi-gabi ako'y tumatawag sa Kanya. Maganda yon. Hindi natin sinasabi masama yon. Pero hindi ka maliligtas kung yan ang ginagawa mo. Kahit ikay sincere doon sa bagay na yon, hindi ka pa rin maliligtas. Hindi sapat yun. Na ikay maliligtas. Tandaan po natin yun. Baka gugulin natin ang ating Panginoon sa paniniwalang ako basta ako'y nananalangin, hindi ko malimutan ng Panginoon gabi-gabi, ako'y kanyang iniligtas. Ay nabasa po natin, hindi. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok ka rin ng langit, kundi gumaganap ng kalooban na aking mananasa langit. Pangatlo, hindi lahat ng sumasapi sa Diyos ay maliligtas. Mayroon mga tao naniniwala na sa ganitong paraan ng pagsamba ay maliligtas. Hindi totoo yun. Hindi lahat ng sumasamba sa Diyos ay maliligtas. Kung ang ating pagsamba, kahit na ikaw sincere, doon sa iyong ginagawang pagsamba sa Diyos, hindi ka maliligtas kung hindi ito yung tamang pagsamba na sinasabi ng Diyos. Susunod po nating part 2 ng pag-aaral na ito, yan ang ating gagawin. Paano tayo maliligtas? Dito po makikita natin, kahit samba tayo ng samba, kahit samba na tayo, it doesn't necessarily mean na kayo maliligtas. Dahil may mga tao sumasamba sa Diyos, may mga tao sumamba sa Diyos, hindi sila naligtas. Dito po sa Matthew chapter 15 verse 8. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Iginagalang ko ng bayang ito sa kailang mga labi, ngunit ang kailang puso ay malayo sa akin. Ito po yung pagsamba na paimbaba. Totoo ikay sumasamba, pero yung puso mo ay malayo sa Diyos. Hindi ka hindi totoo sa yung puso ang ginagawa mo. So you're not sincere in worshiping God. Hindi ka maliligtas. Kanina may sincerity, hindi maliligtas. Ito naman, lack of sincerity, hindi ka maliligtas. Kung ikay sumasamba sa Diyos at malayang puso mo sa Kanya, hindi ka maliligtas. Ibig sabihin, malayang puso mo, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos.
Hindi ka masayang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito pa ibabaw. Ang bansang Israel, kaya nagalit ang Diyos, isa ito sa kailang problema. Dito po sa Isaiah chapter 1 verse 10 hanggang dito po sa verse 17. Ano po? Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom, give ear to the law of our God, you people of Gomorrah. Hindi, yung pag ito'y sulat ni Isaiah, matagal lang nagunam ang Sodom at Gomorrah. So hindi siya nakikipag-usap sa mga namumuno sa Sodom o sa mga tao sa Gomorrah. Itinawag niyang Sodom at Gomorrah ang bansang Israel. To what purpose is the multitude of your sacrifices to me, says the Lord? I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of fed cattle. I do not delight in the blood of bulls or of the lambs or goats. When you come to appear before me, who has required this from your hand? To trample my courts. Bring no more futile sacrifices. Incense is an abomination to me. The new moons, the Sabbaths, and the calling of assemblies, I cannot endure iniquity and the sacred meeting. Your new moons and your appointed feast, my soul hates. They are a trouble to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wash yourselves, make yourselves clean. Put away evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice, rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Bakit ganun ang sabi ng Panginoon? Hindi ba siya nagutos ng mga pag-aahay na ito? Hindi ba siya nagutos ng mga pag-aahain sa mga bagong buwan, sa mga Sabbats, sa mga taon ng mga pista ng mga Hudyo? Siya nagutos, no? Pero bakit hindi siya nagagala? Dahil ito pong context nitong Isaiah, ang problema po ng mga namumuno at mga tao ng bansang Israel, bagamat sila sumasama sa Diyos, pero gumagawa sila ng masama. Yung mga kailang namumuno ay kinakangkam nila ang pag-aari kahit na yung mga mahihirap. Yung mga walang magulang at yung mga walang asawa ay dapat tinutulungan yan ng mga namumuno. Pero iba siya tulungan, ninanakawan pa. Kaya nagagalit ang Diyos. Kahit na kayo nag-aahin, ako'y nabubushit. Hindi ako natutuwa. Dahil sa gitna ng inyong pag-aahin, kayo gumagawa ng masama. Hindi kayo sumusunod sa may ibang bahagi ng aking pag-uutos sa inyo. Sige, ito pong kanong klaseng pag-uugali ay kahit sa pagdating po ng Panginoon, ganun pa rin ang kailang pag-uugali na sila nang dumating ang Panginoon. Hindi sila nagbago. Kasi ang kailang pagsamba ay paibabaw lang para makita lang ng mga tao ang kailang pagsamba kanya. Dito sa Matthew chapter 23 verse 28, even so you also outwardly appear righteous to men, but inside you're full of hypocrisy and lawlessness. Kanya. So yun po sabi ng Panginoon, ano po? So ganun din sila sa panahon ni Isaiah. Pagkaroon ng ilang taon, pagdating ng Panginoon, ganun pa rin sila. So lack of sincerity will not save. Kahit na tama pa yung ginagawa mo. Ngayon, hindi rin tatanggapin ng Diyos ng ating pagsamba kung ang ating pinag-uutos ay utos ng mga tao. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. At walang kabulan ng pagsamba nila sa akin na tinuturo bilang mga aral ang mga lituntunin ng mga tao. Hindi lamang ang bansang Israel malayang puso nila sa Diyos, pinasama pa ng katotohanan ng kailang itinuturo ay utos ng mga tao. So dito natin makikita yung isang sagot sa ating katanungan. Does it make a difference what we believe? Yes, indeed.
Sapagkat ang ating pinaniniwala utos ng mga tao ay walang kabuluhan kahit sabayin pa natin ng Diyos. Ano ba nangyari sa bansang Israel? Dinagdagan nila ang kautusan ni Moses ng tinatawag nilang tradition of the elders. Yung mga tradition of the elders, hindi ito pinag-utos ng Diyos. Ito dinagdag lamang ng mga Israelita sa mga panahon. Tingnan natin sa Matthew chapter 15, verses 1 to verse 6. Then the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus, saying, "Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread." He answered and said to them, "Why do you also transgress the commandments of God because of your tradition? For God commanded, saying, Honor your father and your mother, and whoever curses father or mother, let him be put to death. But you say, whoever says to his father or mother, whatever profit you might have received from me is a gift to God. Then he need not honor his father or mother. Then thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. Sa Tagalog, pagkatapos lumapit kay Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba na nanggaling sa Jerusalem, sinabi nila, bakit lumalabag ang iyong mga laga sa tradisyon ng matatanda? Hindi sila naghuhugas ng kailamang kamay bago sila kumain ng tinapay. Sumagot siya sa kanila at sinabi, bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong tradisyon. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay. Ngunit sinasabi niya na sino magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, anumang pakikinabangin mo mula sa akin, ay pagkakalob ko na sa Diyos. Ang taong yun ay hindi na kailangan kumalang pa sa kanyang ama. Kaya pinawalang sa isa ninyong salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Alam po niyo salitang honor sa wikang Grego, hindi lang ibig sabihin galang mo in a literal sense, kundi tulungan mo sila financially. Honor your father and mother. So ito po, kita natin, ano nangyari dito? Sumasamba sila sa Diyos. So, hindi tagipin ng Diyos. Dahil tinuturo nila ay utos ng mga tao. Hindi naman masama maghugas ng kamay. Pero hindi yun kailangan para maligtas ka. Hindi pinag-uutos ni Moises yun. Ito'y pinag-uusapan sa Old Testament. Hindi pinag-uutos sa Old Testament yun. Nahugasan mong kamay bago kumain. Hindi natin sinasayang masama yun. Maganda yun. Pero hindi kasama sa utos ng Diyos. Ito pinag-uutos ng mga Eskriba at mga Pariseo dahil ito raw po ay bahagi ng mga tradisyon ng mga matatanda. The tradition of the elders is not from God. Ito'y galing sa tao. So ito'y utos ng mga tao. So kung gano'n lang yung ginagawa, ay kayo sumasamba at yung tinuturo mo sa mga tao, hindi tatanggapin natin sa pagsamba mo. However sincere you are. Bawa, punta tayo sa practical na halimbawa. Instrumental music, saan natin mababasa yun? Sa Bagong Tipan na pinag-uutos yun na gamitin para sa pagsamba sa Diyos sa panahon natin ngayon. Wala. Ang mana pa yung mababasa natin, tayo umawit. Pero pinipilit kailangan meron tayong panugtong. Pero tingnan po sa, halimbawa, hindi naman po instrumental music ating pinag-aaralan. Gusto lang natin bigyan ng halimbawa. Sa Colossians chapter 3, verse 16. Sabi po natin. Ito ang ating mababasa. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Singing with grace. Meron ba panugtong doon? Ano ba pinugutos ng Diyos? Singing with grace in your hearts to the Lord. Kan galing gumamit ng panugtong sa Bagong Tipan. Utos ng tao yun. Sa Old Testament ang usapan. Walang problema yun. Pero wala tayong sila ng Old Testament. We're under the New Testament. O yung magkaroon ng choirs. Wala rin. Yun ay kautusan ng mga tao. Pag ginagawa natin, hindi tatanggapin na siya ng ating pagsamba. Kahit na tayo sincere pa. I do not question sincerity. Dahil hindi ko nababasa yung puso ng mga tao. I can only judge what they do. Kung ito'y kalooban ng Diyos o hindi. But I cannot judge their sincerity. So sincerity alone is not enough to be saved or to please God.
The lack of sincerity also will not save. Tulad na nakita natin. Faith alone will not save us. Alam niyo, marami naniniwala, basta sumampalataya ka lang, ikay maliligtas. But that is not so. Faith alone will not save us, however sincere we are. Maraming sumampalataya sa panahon ng Panginoon na siya Messiah na hinihintay nila, but they were not saved. Halimbawa, dito sa John chapter 12, verse 42 to verse 43. Nevertheless, even among the rulers, many believed in him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue, for they loved the praise of men more than the praise of God. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming sumasampalataya sa kanya. Subalit dahil sa takot sa mga Fariseo, hindi nila ito pinahayag. Baka sila mapalaya sa sinagoga sapagkat iniibig nilang papurin ng mga tao kaysa papurin ng Diyos. But they believed. So, faith alone will not save, di ba? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, kailangan natin siyang ipahayag sa harap ng mga tao. Hindi natin siya ikahiya. Hindi tayo matakot na ipahayag na tayo naniniwala sa Panginoon. Sa Matthew chapter 10 po, pag hindi raw natin ipinahayag ang ating Panginoon sa harap ng mga tao, hindi rin din po tayo papahayag ng Panginoon sa harap ng mga tao. Makikita po natin yan, mga kapatid. So, kailangan ipahayag natin ang Panginoon sa harap ng mga tao. Ayan ang, kasi yung mga tao ito, hindi na ipinahayag kasi natatakot sila. Natatakot sila sa mga Pariseo, baka mapalaya sila sa mga sinagoga. Dito po sa Matthew chapter 10 verse 33, but whoever, verse 32 na Matthew chapter 10, therefore whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. Hindi na ipinahayag, so sila hindi maliligtas. This is James chapter 2 verse 17, maliwanag ito. There's also faith by itself, if it doesn't have works, is dead. Kaya ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang manggawa, ay patay. Kahit meron tayong paniniwala, kung di naman tayo sumusunod sa ating pinaniniwala, na hindi na tayo maliligtas. So faith alone will not save us. Malalaman po lang sa ating susunod na bahagi ng pag-aaral na may kaugnayan dito, na mayroon tayong gagawin para tayo maligtas. Hindi lang tayo basta sumasampalataya. At ang pananampalataya na nagliligtas ay may kaakibat na pagsunod. Faith with obedience. Yan ang ibig sabihin ng if it doesn't have works, if it doesn't have obedience, it's dead. Patay. Kung di tayo sumusunod. Isipin lang po natin, ang ating Panginoon ay walang kasalanan. Pero siya sumunod at siya nagpabautismo. Isipin po natin yan. It's sa Matthew chapter 3, ano po? Nung siya ating Panginoon ay lumapit kay John the Baptist. Ito ang sabi ni John the Baptist. Sa Matthew chapter 3, magsimula tayo sa verse 13. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you are coming to me. But Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. Si Kristo hindi dapat ang baptismuhan, nilalaman siya kasalanan. Pero nagpabaptismo siya. Nagbigay siya ng halimbawa ng pagsunod. So faith alone will not save. And our own righteousness will not save us. Salvation doesn't come from us, but from God. We cannot save ourselves by our own righteousness, for we are not righteous because we have sinned. Sabihin, paano mo sasabihin na kayo matid kung nagkasala ka? Paano ka ba makagawa ng katwiran? Kung nagkasala ka, hindi pwede yun.
Ang isang matuwid na tao ay walang kasalanan. So kung ikay may kasalanan, di ka matuwid. So hindi pwede ligtas ang sarili mo sa iniisip mong gawa ng katwiran. Bakit? Paano makagawa ng katwiran kung ikay nagkasala? It cannot be. So Titus chapter 2 verse 4, verse 5, but when the kindness and the love of God our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi dahil sa kanyang kahabagan, sa pamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. May kondisyon, di ba? Ano yung kondisyon? The washing of regeneration and the renewing of the through the Holy Spirit. So wala tayong magagawa kung sa ating sariling paraan lang na iligtas natin ating sarili, however sincere we are. Dahil hindi natin pwedeng sabihin gagawa tayo ng gawa ng katwiran, nagkasala tayo. Lahat ng mga tao po ay mga makasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala. Hindi siya naman natin ang kasalanan ni Adam. Hindi, dahil mismo tayo nagkasala. So Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tayo na natin nagkasala. Gumawa tayo lahat ng kasalanan. Hindi tayo nakaabot sa kalalatian ng Diyos. So paano tayo magagawa ng katwiran kung di tayo nakaabot sa kalalatian ng Diyos? Posible yan, di ba? Inisip natin na gagawa ko mabuti at ako iligtas ng Diyos. Hindi ka iligtas ng Diyos. You will say, by His mercy, by His grace, through the gospel. Sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Not by our own works of righteousness. Ang dapat magligtas sa atin ay pag sumusunod tayo sa katwiran ng Diyos. At ito ang Ebanghelyo. Sa Romans chapter 1, verse 16, ito po ang ating mababasa hanggang verse 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation for everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For in it, the righteousness of God is revealed from faith, in order to have faith, as it is written, the just shall live by faith. So, yun ang makikita natin. Ano po? So, mahalaga ba kung ano ang ating pinaniniwalaan? Yes, indeed. What we believe will determine whether we'll be in heaven or whether we'll be in hell. Habang meron tayong panahon, habang tayo buhay, salisikin natin kung ano yung katotohanan. At yun po ang ating ipaglilingkod sa ating susunod na pag-aaral. What should we believe to be saved? Ano bang dapat nating paniwalaan para tayo maligtas? Yan ang ating ipaglilingkod. Kung lulubin ng Panginoon, ang susunod na pag-aaral po natin sa Facebook. Ito po sa gabi ng Friday, if the Lord wills. Dahil hindi po natin alam kung ano mangyayari sa panginaharap. Ano po? Sabi nga po ni James, hindi natin alam kung ano mangyayari sa bukas, sa araw ng bukas. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Pasalamat po tayo kapatid na John Rogers. Ano po? Siya po ang sa kanyang YouTube account, John Rogers. Punong-puno po ng mga spiritual songs. Ano po na kanilang ginawa na kung gusto nating matuto sa mga awit na ito, punta lang po tayo doon. Walang bayad sa YouTube account ng kapatid na John Rogers. Yun po ang ating mga may ginagaya po sa ating sa ating Facebook live preaching. Si Lenito Torreliza, na ibang gabi kada kayo amin kakabsat. Ang sabi po niya, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Roy Webs Kapili, good evening po. Nakikinig. Malik Tula, magandang gabi kapatid. Dennis Juzon is watching from Solana, Cagayan po. John Bautista, ito po yung ating magiting na kapatid, kaibigan sa Cabanatuan City. John Bautista, magandang gabi. Nida Villamin,
Magandang gabi po, Brad Lordy Salunga at sa mga lahat na nakikinig. Rafael Ortiz, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sherwin Balbaboco, good evening po, Brad. Marites Salvador Lozano, good evening po. Evelyn Molina, magandang gabi, Brad. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid. Godsend Sumagi Algaba, good evening, brethren. Rogelio Martinez Molina, ito po yung Tagalimay Bataan. Magandang gabi po sa iyo, Brad, at sa lahat ng mga kapatid. Kennedy Piligambol, ito yung taga Cavite. Good evening, mga kapatid. Meron po mga kapatid na kikinig at nanonood po sa ating pangangaral. Hindi naman nagko-comment, pero nanonood sila, nakikinig. Minsan may mga tanong, pero sa pagkakataon na ito, wala naman po tayo nakitang anumang katanungan. So in part 2, ano po? Does it make difference what we believe? Part 2. Sa Friday evening at 8 o'clock, Lord willing. So tayo po ay magtatapos sa pamagitan ng isang maikling panalangin. Namang banal, kami po ay palagi pong tumatanaw ng utang na loob sa inyo, sa inyong kagandang loob at pagmamahal sa amin, na sa gitna po na kami mga maksalanan ay sinugo mo ang iyong bugto na anak, aming Panginoon sa Kristo, nagkatawang tao, iniwan ang kalulatian ng langit at sumunod sa inyong kalooban hanggang sa kamatayan sa krus para magkaroon po kami ng kaligtasan. Napasalamat kami na ito inyong ipinahayag at pinabatid sa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ito na isulat sa inyong Biblia. Nawa ito ang aming maging patnubay sa aming buhay, ito ang ilaw sa aming mga paa at ilawan sa aming mga landas upang kami makarating sa inyo, Diyos. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. Alam po namin naman na kami nakagawa ng pagkakamali sa araw-araw ng aming buhay. Dinadalangin na buksan mong puso ng lahat naman nakikinig na sana magkaroon silang kapakbabaan na kilalanin ang katotohanan ng iyong salita at bigyan mo sila ng pananampalataya pang sila sumunod o Diyos. Sana sila maniwala at sumunod sa inyong kalooban. Dinadalangin po namin ang lahat ng mga may sakit at may karamdaman at mga kasalukuyan na sa gitna ng paghihirap at pag-uusig. Mga kapatid, sana po sila ibigyan ng katatagan ng kailang kalooban at pananampalataya na sila makaraos sa ganung kasing kalagayan. Alam po namin ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. At ang mga bagay na mayroon kayo pansamantala lamang ang mahalaga ay magkaroon kami ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Na buhay na ito ay aming tatanggapin pagdating po ng aming Panginoon sa kanyang pangalang pagdating kung kami naging masunurin sa inyo, Diyos. Sana po ang aming mga namumuno sa pamahalaan ay bigyan ng karunungan upang kami maging mga anak ay mamuhay sa buong kapayapaan, katiwasayan na magpatuloy sa aming paglilingkod sa inyo, Diyos. At ang mga bagay tayo may inihi, sa nagilang pangalan ng Kristo. Amen. So, Lord willing, Friday evening mga kapatid, magiging po tayo. Stay safe.